tayo nga po tayong lahat. Tayo po tayo. Batiin naman natin yung katabi natin. Good morning, kapatid. Yan. Baka medyo napipikit-pikit pa si kapatid. Ulitin natin. Good morning, kapatid. Yan. Tanungin din natin sila, ready ka na ba? Yan. Ready na ba tayo? Kasi for today, wala tayong ibang gagawin kundi bigyan papuri ang Panginoon. Ready na ba ang lahat? Parang medyo mahina ba? Ready na ba ang lahat magbigay ng praise and worship for the Lord? Amen. Amen. Yan. Let's ready our hearts, ready our voice. Pati yung mga dance steps natin, i-ready na natin. For this day is for the Lord alone. Hallelujah. Let's give Him praise. This day is all about Him. It's all about you, Lord. Hallelujah. Solid rock, you are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. You are the Holy One. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. See, you are miraculous. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Sing. Hallelujah. It's all about you, Lord, this day alone. Ikaw lamang ang bibigyan namin papuri, Panginoon. Hallelujah. Sing nobody else. Nobody else.
every people, Lord God, ikaw lang ang pupurihin, Panginoon. Hallelujah. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Yes, you praise it, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Jesus, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Shout it out! Praise it, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, praise it, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing. Ayo, 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 ah. Ayo, there is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 We sing praise. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, there is no one. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. Oh, wala kang katulad, O Diyos. 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 Hallelujah, wala kang katulad. Walang iba, Lord, kundi ikaw lamang ang hari, ang aming pupurihin, Panginoon. Hallelujah. Wala nang iba kundi ikaw. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We come into your presence, Lord God. We humble ourselves before you. Hallelujah.
hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you. Sing, I surrender. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. We wanna know you more. We wanna know your spirit more. Holy Spirit, drench my soul with mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now.
hear your praises. Call unto the Holy Spirit right now. Holy Spirit, we want your presence. We want you to move in us in our midst. Sing your praises. Call unto the Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, come move in us. Come move in our lives. Move in our church. Lord, have your way in me. Holy Spirit, come like a riding storm. Stay within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Blowing on the Holy Spirit like a rushing wind. Jesus, breathe in us. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. Sing, I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know. Sing, we surrender. And we surrender as a church. And we surrender. We wanna know you more. And we wanna know. Sing, we surrender. And we surrender. We surrender. We wanna know you more. We wanna know you more. Yes, Lord, we surrender everything. Oh, we your people, we your church. Hallelujah. Hallelujah, Lord, we surrender everything. Hallelujah, Lord, thank you, Lord Jesus. Oh Lord, narito kami sa harapan mo, Lord God. We lift our heads, we lift our voices, and we surrender everything at your feet, Lord God. Lord, we know na hindi kami totoong makakapagbigay puri sa iyo unless we surrender everything that we hold on to. We surrender everything na dinadala pa rin namin, Lord. Hindi namin kaya, Lord, kung hindi namin ito ibibigay sa iyo. And right now, that's what we are doing. We are surrendering everything to you, Lord, because we trust in you and we know na nasa iyo ang success, Lord, na nasa iyo ang victory. So now, Lord, thank you. We thank you, Lord God. Thank you for your mercy. Thank you for your grace, your love, your forgiveness, O Lord God, na binibigay sa amin, Lord God. Hallelujah. We thank you for your presence, Lord God, for your spirit. And right now, Lord God, as we surrender, Lord God, binibigay namin lahat sa iyo, Panginoon. Ngayong araw, Lord God, lahat ng gagawin namin, bibigyan papuri lang namin ng iyong pangalan, Lord God. Wala kami ibang gagawin buong buhay namin, kundi ang bigyang papuri ang iyong pangalan.
Hallelujah. We give you back all the glory, all the honor, all the praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Let's give our best clap to God. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. So, pero unang-una dapat, ito muna, basic. Kailangan maging mabuti tayong influensya. Amen po ba? So, let us pray. Father God, maraming po salamat for your faithfulness sa buhay namin, O God. Hallelujah. You can see through our hearts, O God, wala kaming maitatago sa iyo. Anumang karumihan na nakikita mo sa aking puso, sa aming puso, O Lord, itinataas namin sa inyo. We surrender all to you. And humihingi kami ng kapatawaran. Pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo, O God, upang kami ay makalapit mas lalo pa sa iyo, O God. Hallelujah. Anumang hadlang na maghihinder sa amin to receive your message today, O God, we rebuke it in the mighty name of Jesus, O God. Walang karapatan ng dyablo bilang kami na iyong mga anak, O God. Hallelujah. And we claim the victory, O God. We claim the victory through your words, O God, sa umaging to. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Amen. Tignan niyo yung katabi niyo. Tignan niyo yung katabi niyo. Ano ba yung ano ba yung nakikita niyo? Yung aura ba niyan maganda bang impluwensya o Amen. Amen. So in Ephesians 5:18. So alam niyo na 'yun, di ba? So in Ephesians 5, maliit yata, no? In Ephesians 5:18, sabi ron, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So dalawang dalawang influensya, di ba? Yung isa, filled with the Holy Spirit, tapos yung isa naman, drunk ng spirit ng wine. Ang sabi raw ron, which leads to debauchery. Ano ba yung debauchery? Alam niyo yung debauchery? Ang debauchery ay, siyempre para maano natin, it pertains to the, excessive, yung indulgence do sa physical pleasure. Amen? Excessive indulgence do sa physical pleasure. Yung sa pansarili, physical na pleasure. So habang nadadala ka i-influensyahan ka nung espiritu ng alak, nawawalan ka ng kontrol Tama ba? Mga nag-yes no? Amen. Amen. Hindi. Ako rin na-experience ko to Kasi, ewan ko kung nakita ni Winnie yun. Kasi yung sa side ng mother ko, kinalakihan ko yun sila, mga taga-Leyte kasi. Colloquial, natural na, kasi Katoliko ako before, hindi naman ganun sa Katoliko, open. So, yung sa side ng mother ko, kinalakihan ko na yun. May mga tiyuhin ako, nakatira sa amin yun yung mga binata pa sila. Maliit pa ako nun. Nakagisnan ko talagang paggising ko pa lang. Grabe, na yung mga bote. Nakahilera na yung mga bote. Lalo na pag weekends. Diretso yun. Gabi pa lang ng Friday hanggang Sabado. Lasing na nung kinagabihan. Paggising pa ng umaga, ito na naman. Simula na naman. Tapos hanggang, siyempre kung ano na yung nangyayari, minsan nagkakainitan, ayan, rambula na pagdating ng, siyempre may mga tropa na magkakaiba. So, nung maliit pa lang ako, elementary, yung heart ko dati, parang sabi ko, I hate yung pagiging, yung lasenggo. Galit ako sa, nung maliit pa ako noon, sabi ko, kasi nakita ko doon sa doon sa mga kapatid ni mama, iba yung, pero masaya. Isang banda masaya kasi may camaraderie. Kaya lang, pag yung nalasing na,
Yun na eh. Merong iba, ang yung talagang parang hindi makabasag pinggan. Pero once nakatoma na, grabe. Ang lakas ng loob, ang ingay. Tapos maya-maya, nagbabasag na ng baso. Yung mga baso namin sa bahay. Yun yung kinakalakihan ko. Kaya sabi ko nung maliit pa ako, ayoko, hindi ako, paglaki ko niyan, hindi ako magiging ganyan. Tapos paglaki ko pala, siyempre na-impluwensyahan eh. Dadaan din pala ako sa ganun. Dadaan. Ibang tropa naman, siyempre. Yun, grabe. Pero along the way, di ba, nung makasumpong tayo sa Panginoon, unti-unti naman nawala yun. Amen. So yun yung impluwensya. Pwedeng, kaya mahirap di ba? Lalo-lalo na kung hindi dito sa atin, di ba? Kailangan natin, lalo-lalo na sa labas, dapat ma-impluwensyahan natin. Yan, yung mga kabataan na, di ba, anong kaibahan ng impluwensya ng alak o yung mga droga at saka yung impluwensya ng banal na spirito. Ayun po ba? Yung debauchery kasi pag tinagalog mo yun, mapupunta yun doon sa kahalayan eh. Debauchery. Yung malalim na salita nun, kahalayan. Kasi parang pagwawalwal na eh. No? Hindi mo na alam, wala ka ng control eh. Ano-ano na yung ginagawa mo. Tapos kinabukasan pagkagising. Alam mo ba yung pinagagawa mo nung last night? Hindi ko alam. Ganun yun. So, wag daw, do not get drunk on wine which leads to debauchery. So, ano ba tayo ngayon? Ano bang espiritu? So ngayon, hindi lang yung sa alak. Maraming influence, di ba? Sa internet lang, sa mga games. Di ba? Anong spirit yung sa atin, nadadala sa atin nun? So sabi ron, instead, be filled with the Holy Spirit. Amen? Amen. Kasi pagka sa banal na spirito tayo napuspos, ano ba nangyayari? In Acts, ano yung nangyayari ron? Di ba? Una-muna, siyempre, nung kasama ng Panginoon ang kanyang mga alipores, yung mga disipulos, ano yung ginagawa ni Christ? Siyempre, binubugbog sila nung salita niya. Amen? Yung words ng Panginoon. Amen? And then later, nung pumunta na siya sa, iniwan niya yung kanyang mga alagad. Ano sabi niya? Hintayin nyo ang banal na spirito. Kasi yun ang magbibigay sa inyo ng power, di ba? Kasi ordinaryong mga tao tayo, di ba? Ang mga disipulos, ordinary people din. Amen? Naka-encounter sila sa Panginoon. Tayo rin once in our lives na-encounter natin ang Panginoon. We were once ordinary, pero ngayon, gagawin natin yung mga extraordinary. Tama po ba? Tama po ba? Handa ba kayong gumawa ng ganon? Tayo yung mga natural people which will do supernatural things. Amen po ba? Handa po ba kayo sa ganon? So dapat, mapuspos tayo sa araw-araw ng banal na spirito. Ang kaparalel niyan, dapat, puspos ka muna ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kasi it goes hand in hand. Kapag hindi ka nataniman ng banal na salita, wala ring lalabas. Kasi ang impluwensya ng puso mo, hindi yung banal na salita. Amen po ba? Amen. So, yun. Naghang. Yan. So, Ephesians 5:18. So, sabi ko nga kanina, ano yung ginagawa ng impluwensya ng banal na spirito? Nung si Pablo ay, alam niyo yun, yung nakulong si Pablo. Si Pedro, nakulong din si Pedro. Parehong yun, di ba? Nung si Pedro nakulong, nagpe-pray, syempre nagpe-pray si Pedro. Nagpe-pray yung mga followers ni Christ. Amen? Nagpe-pray sila. Grabe, sabi nila. Tapos, ano nangyari kay Pedro? Yung chain niya, nakalas. Tapos, merong angel na nag-guide sa kanya para siya makalabas.
Ganun yung mga extraordinary, mga supernatural. Kaya ano naman, kila Paul and Silas, sila mismo nasa kulungan, nagpe-pray sila, nagpupuri sila eh. Doon sa loob, amidst doon sa dungeon. Ano nangyari? Nayanig. So sa atin ba, in the midst ng pagdadasal natin, nakakaranas pa ba tayo ng yanig? Amen? Ang hina, no? Ibig sabihin, konti lang. Konti lang yung yanig kasi mahina yung amen eh. So dapat nating maranasan yung yanig. Yun yung challenge eh, no? Kasi dapat may galaw eh. May manifestation, di ba? Tama? Amen po ba? Yung nangyari nung nangyari doon sa mga apostles, doon sa Acts, iisa lang naman, di ba? Our God is the same. Di ba? Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Yung sa kanta natin, yung nakaraan, yung kinanta ko, di ba? Same God. Ang God ni Jacob, yung God ni Moses, yung God nila, mga disciples, ay God natin. Iisa. Amen? So ang movement ng Panginoon, kung paano siya gumagalaw dati, kaya rin niyang gawin yun dito. Amen? Amen po ba? Amen. So yan, tuloy po tayo. Next. Kaya ang unang-unang kailangan natin ay in Acts 1:8. Yan. Ano yan? Basahin po natin. Yung power to witness. In Acts 1:8, sabi po, ano raw? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Amen. Ano raw pagka na-receive daw natin, ano daw magiging ano tayo? Magiging you will be my sabihin nyo, witnesses. Yan. Nagiging witness tayo. Witness tayo nino? Ni Jesus. Amen. Nagiging witness pa ba tayo ngayon? Nagwi-witness pa ba tayo do sa iba? Kaya nga, we have to influence eh. Yung ano natin, yung this year, yung taon na pang 39th anniversary natin, ano yung team natin? Impact, di ba? Kailangan may impact tayo sa sa mga community, sa mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. And this is one way, kailangan maging impluensya tayo. Di ba? Kasi kung hindi na tayo nakaka-impluensya, ano pa yung saysay natin, di ba? Para tayong kaparehas na tayo nila. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi ron, kapag na-receive mo yung dumating sa'yo, nung tinanggap, nabubulol eh. Nung tinanggap natin, nag-speaking in tongue na. Nung tinanggap natin ang banal na spirito, di ba? Tinanggap natin, naramdaman nyo ba? O kumbaga, ang movement ng banal na spirito. Amen. Amen po ba? Nung tinanggap natin ang Panginoon, di ba, in 2 Corinthians 5:17, ano raw tayo? Tayo na ay bagong nilalang, di ba? Tama ba? Tayo na ay bagong nilalang. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba, sabi ko kanina, yung influensya sa akin, nung mga bote kong tiyuhin, syempre, ang hirap eh. Unknowingly, na-influensyahan ako nun. Nadala ko rin yun. But thanks, maraming salamat sa Panginoon, syempre. From doon sa mundong yon, nilabas niya ako. Kasi marami doon sa mga pinsan ko hanggang ngayon ganun pa. Mga nasa Mindanao, nasa Visayas. Yung iba nandito. Pero yung mga nandito, nare-reach out ko rin naman. And yung iba, na rin. Ibang church nga lang, pero mga naka-receive na sa Panginoon. Salamat sa Diyos. So, meron pa. Marami pa tayong gagawin, di ba? Kaya nga nandito pa tayo eh. Meron pa tayong mission. Ang mission natin is to witness. And we cannot do that kung hindi tayo bold enough. Amen? So yan. Kasunod. Ano raw yung kasunod? Nabanggit ko na yata itong kasunod eh. Next slide po. Ayan. We are ordinary people doing the extraordinary. Magagawa lang natin yan kapag tayo'y na puspos ng banal na spirito. Manghihina tayo pag hindi. We are natural people doing the supernatural. Witnessing becomes a lifestyle for those who are influenced by the Holy Spirit.
Lifestyle mo na yun. Nabago ka na di ba? Nababagbag na yung puso mo kapag nakakita ka ng mga lost. Di ba? Ngayon, kung hindi nababagbag ko, kumbaga walang urge yung puso mo na mag-witness, ibig sabihin, hindi pa to lifestyle mo. Amen? Tama po ba? O, nawala yung amen. Ibig sabihin, alam ko marami sa atin, nagagawa na to. It's our lifestyle yung pag-witness na. Tama. Kasi ano yan yung sa training natin sa ating sa G12, it's a process. 'Di ba? Nagsimula tayo sa encounter. 'Di ba? When we encounter God, tapos yun. Napuspos tayo uli ng banal na spirito. Tapos unti-unti nag-aaral tayo. Tapos isinishare natin 'to sa iba. Amen. Hanggang practice tayo ng practice, 'di ba? Yung ating mga devotions, yung mga par places, 'di ba? Nagpapainit tayo kasi kailangan maging ang isang bagay na pinuulit-ulit mo, pinapractice mo in about 21 days yata. Alam ko 21 days. Pagka tuloy-tuloy mo, consistent ka nagagawa, nagiging habit na 'yon. Tama po ba? At once naging habit na 'yon, tuloy-tuloy mo nang gagawin 'yon. Lalong-lalo na 'to kapag ito yung ginagawa natin para sa ubasan ng Panginoon. Napakaganda, di ba? Hindi ito natural na bagay. Yung pag-witness sa yung ordinary lang na person. Siguro by knowledge kaya, di ba? Pero yung maka-impluwensya, yung maka-touch ng puso nung lalo na kung non-believer pa. Siyempre si Lord ang humihipo. Pero ginagamit tayo para ma-impluwensyahan siya, di ba? To witness, di ba? Tama. Napakahirap nun yung mga ginagawa natin. Ewan ko kung ginagawa pa ngayon, yung pag sumakay ka ng jeep o sumakay ka ng bus, makakapag-share ka doon sa katabi mo. Di ba? Nagte-testimony tayo dati noon Di ba? Nagagawa natin. Yung iba nga, tumayo pa doon sa harapan ng bus di ba? Nung mainit tayo, di ba? Tumayo pa sa harapan ng bus para tayong yung iba, yung port watch, ang lakas ng niyan, di ba? Kaya lang sa kanila, hindi sinirahan. Hindi. Yung lang sa kanila, sila ganun talaga yung way nila Sa atin, sa atin ngayon, sa church natin, we are doing yung method na doing small groups. Tama po ba? Doon sa pag-share natin doon sa mga care groups, sa mga small groups, doon natin nawi-witnessan yung isa't isa. From witnessing, di ba? Ano yung 4 na ladder? Win, consolidate, disciple, and send, di ba? So, it starts with winning. Ito yon. Witnessan mo natin. Tapos, i-consolidate mo. Yung consolidate, doon mo siya aarugain. And then, discipleship na. So, pag na tayo ulit, nag-revive tayo ng ating mga gawain, nawala kasi yung nawala yung movement natin, di ba? Dapat na to Di na tayo kasya rito Kaya kaya siguro natitigil kasi hindi rin tayo kasya Tama ba? Kasi pag dumami yun lang anniversary. Ilan tayo nun? Mga 150 na ba tayo nun? Di ba? Ganon. Puno na tayo Ang init na nga Di ba? Ibig sabihin, sabi siguro ni Lord, maliit pa yung lugar nyo So, di ba? Yan? In due time. Tama naman yan di ba? Sa ngayon, yung garahe natin, pang motor na lang Dati, di ba? Sa motor pa lang natin, puno na yan Di ba? Paano pa kung maraming 4 wheels, di ba? So, looking forward, Lord, sabing gano'n. Hindi naman tayo, maganda na to, di ba? Comfort na, di ba? O yan, Naka-aircon, Pag pumunta tayo sa ibang church, maliliit pa nga, di ba?
How much more pagka yung ano, yung talagang iilang percent pa lang yung talagang ano, yung totoo talaga na yung ginagawa. Ito yung nagiging habit na. Ilang percent pa lang kaya, taas ang kamay, yung nakakagawa. Honestly, o di ba? O isipin mo yan. Pero kung isipin mo, kung halimbawa kalahati nito, nagtaas na ng kamay. O di ba? Kung ngayon, mabibilang sa daliri, tapos ganito na tayo. Kung ito na, yung, halimbawa, ilan lahat dito, i-multiply mo yun. Kasi parang ano yun, di ba? 1:12. O 1:10 na lang. Sa isang tao, 10. Ganun na lang, di ba? Halimbawa, ito, 30. Times 10 agad, 300. Doble na kaagad nitong ano, di ba? Ganun yung multiplication ni Lord once we do ito, yung habit, yung lifestyle ng witnessing. Amen? Huwag kayong mag-alala. Darating po tayo dyan. Amen? Hihipuin ng Panginoon ang ating mga puso. Yan. Amen? Kasi, kung tayo ay sumusunod sa pleading ng banal na Espiritu, amen, mangyayari po yan. We will do extraordinary things. Yung resulta nun, makakagawa tayo ng mga supernatural things. Amen po ba? Hindi kayo excited? Excited dapat tayo ron. Alam ko, yung iba medyo ano lang, simple lang. Pero later on, alam ko, yung mga yan, gagamitin po tayo ni Lord. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Yan. So yun, power to witness. Nakaramdam na tayo nun di ba? Yung yanig. Amen? Yung prayer na nakakayanig. Once yung siguro naman, di ba, naranasan na natin, tandaan natin yun, yung ginawa ng Panginoon. Sa akin, hindi lang yanig di ba? Yung sa akin, di ba, yung sa sakit ko, grabe yung yanig nun. Di ba? From being paralyzed, buti na lang, temporary lang. Thank you, Lord. Di ba? Isipin mo yun. From naka-wheelchair, ito na ako ngayon. Hindi lang basta yanig yun, di ba? Yung bulsa ko, nayanig din. Pero, susunod na message naman yun, yung pagpapala. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpan natin ang Panginoon. Yun. Next po. Yan, character of a witness. Yung kanina, power to witness. Ito naman, character. Yung sa character, ano yan? Alam na rin natin yan sa Galatians 5:22-23. Merong gifts of the Holy Spirit. Ito naman, fruits of the Holy Spirit. Amen. Parehong mahalaga yan. Ano yung mas mahalaga? Amen? Ano mas mahalaga? Fruits. Kasi yung fruit, yun yung, di ba, resulta na yung bunga. They will know, ayan, sa susunod na slide, malalaman nila, makikilala ka nila sa iyong bunga. Amen. Yung gifts, yun yung mga movements, ginagamit tayo, manifestation ng Holy Spirit para magamit tayo sa kanyang gawain. Amen. Ito ang resulta. Amen. Ito yung resulta. Tignan nyo kung meron pa kayo niyan. Amen. Kung hanggang ngayon, kumpleto ba o iilan na lang. Amen. Ano raw yun? But the fruit of the Spirit is, ang unang-una ay love. Kasi pag meron kang love, sama na lahat yan. Kasi ang unang binigay sa atin ng Panginoon ay ang pusong mapagmahal, di ba? Tama. Kapag meron kang love, nandiyan na yan. Nandiyan na yung joy, nandiyan na yung peace, nandiyan na yung forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Yan. Amen. Nakikita po ba sa atin yan? Paano tayo magiging impluensya, di ba? Paano tayo makaka-impluensya doon sa mga small groups natin kung sa atin hindi nakikita? Amen. Kaya maraming dati, ang dami na nung small groups na.
di ba? Pero unti-unti nawawala kasi they will see. Makikita nila, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, ano yung nakaka-impluwensya sa'yo? Yung bang sa mundo o yung sa banal na spirito? Dito makikita. Kaya kailangan ipagpatuloy natin yung pagiging bagong nilalang. Tayo bago na eh, di ba? Pure in Christ, you are a new creation. The old has passed away. The new has come. Manatili tayo ron, di ba? Di ba? Huwag tayong katulad nitong Halloween. Yung patay na tapos nabubuhay uli. Zombie. Hindi, yung hindi pa uso yung zombie, multo. Multo, di ba? Patay na, nabuhay pa. Amen? So kung yung sinuko natin before, 'di ba? Yung nasa puso natin, 'di ba? Yung mga old na buhay natin, 'di ba? Tumanggap tayo, Lord. Sinusuko ko sa iyo lahat. 'Di ba? Tapos after a while, patay na dapat 'yun, 'di ba? Nabuhay uli. Naging zombie, naging Next slide po, meron po ako diyang illustration. Ayun ba yan? Ba't wala yung puso? Yan, yung puso. Pusong dalisay. Ayan. Yan yung yung heart on fire, di ba? Dapat ganyan daw yung natin, yung heart natin na naglalagablab sa banal na spirito. Parang yun yung illustration, heart on fire. Ngayon, kung yung puso natin, merong ibang portion doon na hindi on fire, sino yung papasok? Merong di ba? Merong emptiness. Merong puwang. Halimbawa, merong pang konting puwang. Sino ang papasok sa palagay ninyo? Makakapasok yung fleshly desires. Tama? Kasi yun lang naman yun, di ba? Yung kanina, di ba? Yung sabi ko, yung debauchery, it is excessive indulgence ng mga pleasure, yung mga, siyempre yung sasapang sarili. Once in a while, aminin po natin, once in a while, nananaig yung ating pansarili. Amen po ba? Wow! Ako, umaamin ako, tama yun. Aminin, pag hindi po natin inamin, pag hindi natin sinuko, magkakaroon ng puwang yan. Amen. So, ang banal na spirito, hindi siya makakapasok 100% kung meron siyang mga may mga rooms dun sa puso natin na hindi siya makapenetrate. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Tignan natin yung ating mga katabi. Tignan mo. Yan, di ba? Hindi naman natin nakikita yung loob ng puso nila. But si Lord kita yan. Wala tayong may tatago. Amen? So, yun yung challenge sa atin. Dapat daw, ang puso natin, buong buo kay Lord. Amen? Napaka-basic nun. Pero ang hirap. Amen? Napakahirap. Wala siguro, dito sa natin, walang makakasabi 100% na, di ba? Unless, habit mo na yon talaga, na, Lord, sinusuko ko sa iyo ang aking, di ba? Anumang, di ba? Kaya yung kanta natin kanina, kakantahin natin uli yun. Di ba? Laging maging habit natin to, mapuspos. Lord, punuin mo. Kasi tayo paglabas natin, ang daming influensya. We cannot say, minsan dito, ang lakas natin di ba? Makapag-alleluia tayo, makapag-praise the Lord. Pero pag nandun na tayo, maraming influensya. And kung mahina tayo, dito sa banal na spirito, mapapasok. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Napakadali. Very cunning ang kaaway, ang dyablo. Di ba? Hindi lang literal na spirit yung yung alak sa mga kalalakihan. Wala yung iba, kukunti lang yung kalalakihan. Amen. Kaya nga sabi ko kay Kuya Tony nung Thursday, siguro ang hirap yung consistent na kasama natin yung ibang mga katatayan. Amen. Ano kaya yung kulang? Di ba? Sabi ko. Baka ang tingin sa atin, sobrang hindi tayo ma-reach.
Dapat siguro tayo naman yung ano sa kanila. Di ba? Para mayakag natin sila. Kasi pag kahit sa every Thursday namin, parang masyadong preachy. Baka yung iba, parang, ano ba itong mga to? Weekdays na nga lang, no? Kaya si Kuya Maning, Ha? Oo nga Si Kuya Maning, naka na. Minsan makulit din yung si Kuya Maning, no? Amen. So, yun. So, sa mga asawa nyo, yan lagot na. Di ba? Ano na yun? Alam na this, di ba? Alam na. Kasi syempre, nga lang yan influence ng spirit tsaka influence ng pleasure. Amen? So yun, yung heart, kailangan buong buo. Amen? Parang ibang nasa slide, wala. Susunod po. Ano yung kasunod? Yung dab naman. Di ko natanggal yung lock, Character. Yan, yung banal na spirito. Yan yung isa pang symbol nung sa banal na spirito. Yung dab na, di ba? Symbol ng banal na spirito. So, ano raw yung natin, nandun na yung karakter. Sabi nga doon sa Matthew, yung kasunod na slide po, Matthew 7:20. Kaya mahalaga yung fruits Kasi in Matthew 7:20 doon nakalagay, thus by their fruit you will recognize them. So nakikita tayo ng mga nasa mundo pa. Nakikita tayo. So, medyo critical yung mga yan, yung mga unbelievers pa. Pero dapat meron tayong love, di ba? Kasi kung wala tayong love, paano pa natin sila may embrace para maidala sa Panginoon? So, kailangan matyaga tayo sa kanila. Amen. At saka mag-ingat tayo dahil kapag meron silang nakita sa atin na matitisod sila, amen, ang hirap ng ibalik. So, dapat maging habit natin po, yun talagang yung gawa, ang kasi, yan, next slide po uli, para yan. We could never be influenced by the Spirit if we are living in the flesh. Yan. Kung meron pa kahit konti, di ba? Only a Spirit-filled Christian can be guided and be influenced by the Holy Spirit. Tama po ba yun? Di ba? Hindi tayo huli o 100% na may influence ng banal na spirito kung meron pang nasa atin, yung sabi ko nga mga multo, multo, di ba? Kasi sinuko na natin once yung mga yun Pero we're living in a corrupted world. Tama po ba? Hindi naman tayo perfect. Kaya once in a while, nadadala tayo. Amen? And hindi hindi 100% makakapagpuspos ang banal spirito kung merong nandun. So kailangan natin isuko. Yung only a spirit-filled Christian can be guided, wholly, di ba? And be influenced by the Spirit. Taas ang kamay. Yung gustong 100% magpa-influence tsaka magpa-guide ng Holy Spirit. Amen? So gusto natin yun, di ba? Amen. So sunod pa na slide. Tinagalog lang Kapag ang spiritual desire ay unti-unting namamatay, sinong papalit? Ang physical desire naman ang unti-unting nabubuhay. So dapat wag nating gawin yon. Next. At ang tunay na malapit sa banal na spirito, sino nagiging kawangis? Amen. Tignan mo yung katabi mo. May aura ba ng banal ni Christ? Amen. Hindi naman image ng may balbas yun di ba? Wangis ni Kristo, di ba? Yung merong love, yung aura, di ba? Amen?
Amen po ba? So, hindi, ano raw sabi ron? Huwag nating buhayin yung patay na. Di ba? Sinuko na natin yun eh. Sinuko na natin sa Panginoon. Amen. Ngayon, meron na naman. Di ba? So, paano makakapag-work? Di ba? So, kailangan nating isuko. This is a challenge for us. Sabi ko nga, kapag yung sa fleshly desire yung ginagawa mo na habit mo, ano yun? Bisyo. Nagiging bisyo. Amen? Di ba? Bisyo yun eh, kasi paulit-ulit mong ginagawa eh. Di ba? So wag tayong bumalik sa pagiging bisyo. Binago na tayo ng Panginoon eh. Kaya dapat maging kamukha natin, kawangis natin, si Kristo. So hindi bisyo, kundi kawangis ni Kristo. Gusto niyo po ba yun? Amen. So tayo po tayong lahat. Practicum agad tayo ngayon. Sabay ganun eh. No? So, ang ano natin, ang kausapin natin ng Panginoon, wala naman tayong may tatago sa Kanya. Kung yung mga katabi nyo, pwede kayong umiti, pwede kayong sabihin sa kanila, okay lang ako. But deep inside, the Lord can see through our hearts. Di ba? So, this time, mag-pray tayo, kausapin natin ng Panginoon, and yung puwang pa na fleshly or physical na desires pa rin yun nandyan, itaas natin sa Panginoon. I-surrender natin. Habang kinaawit natin yung I surrender. Yun. Yan. So, kausapin natin ang Panginoon this time. Sabihin natin, Panginoon, I need you. Hallelujah. Let's surrender everything. So again, Surrendering, Lord. surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. We're desperate for you, O Lord. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. We hunger for you, Lord. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Yes, speak to me now, Lord.
wanna know you more. I wanna know you more. And I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you. Yes. Kausapin natin ang Panginoon. I surrender. Surrender natin ang ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah. We surrender everything to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you can see through our hearts, Panginoon. Let your Holy Spirit minister upon us, O God, sa umagang ito, O God. Hallelujah. Yes, O God. Nakikita mo ang iyong mga anak, O God. Hallelujah. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. You can see through our hearts, O God. Hallelujah. In this time, O God, sinusuko namin ang aming mga puso. Buong buo sa iyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let your Holy Spirit minister upon us, oh God. Hallelujah. Sa umaga ito, Lord. Hallelujah. 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 Oh, kausapin mo, Panginoon. Hallelujah. Let this moment be with you in the Lord. Hallelujah. Ano bang tinatago mo pa? Ano bang puwang na ang physical pa ang nangunguna? Hallelujah. Surrender it to the Lord now. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I wanna know you more. I surrender. We surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you.
ito, mga puso, O Lord, hallelujah, na sumusuko sa iyo, O Lord, hallelujah. Lord, have your way in me. Have your way in us, O God, hallelujah. Let your Holy Spirit, O God, fill our hearts, O God, hallelujah. So much more, O Lord, na magmamanifest ang iyong mga gifts at magre-resulta ng mga fruits of the Holy Spirit, O Lord. Lalong-lalo na unang-una ang love, O Lord, hallelujah, which encompasses everything, O Lord, hallelujah. And our lives will never be the same, O God, because you are in us, O Lord, hallelujah. We as ordinary people, O God, will do extraordinary things in your name, O Lord, hallelujah. We as natural people will do supernatural things in your name, O Lord, hallelujah. Hallelujah. Chains will be broken. Bondage will be released, O Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, because you are in us, O Lord, hallelujah. Hallelujah. Gamitin mo kami, Panginoon, ang mga puso na sinuko namin, O God. Empower us with your Holy Spirit and we receive your power, O God. Hallelujah. We receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoon. Pasasalamat. Hallelujah. At ang buhay na sinuko namin, mga pusong sinuko namin, O God, hallelujah. You will empower it, O God, hallelujah. We will do mighty things, O God, hallelujah. In your name, O God, hallelujah, hallelujah. Bless us, O Lord, mightily, O God. Hallelujah. So much more, O God, na makikita ng iba how wonderful, how great, how mighty God you are, O God, sa buhay namin. And gayon din, mga may impluensya namin sila at lahat sila ay magsasabi ng ikaw nga ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To God be the glory. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord.